Paano ko sabihin ko sa'yo na pwedeng mas lalo ka pang tumaba kung pinipigilan mo yung sarili mong kumain? Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist. And for today, pag-uusapan natin yung mga simpleng habits na ginagawa mo na akala mo nakakapayat pero mas nakakataba pala. So alam ko po, naranasan ko na rin yan na sumubok ng iba't ibang diet, iba't ibang routine sa pag-gym or mga weight loss na inumin. And nakaka-frustrate po kapag hindi tayo nakakita ng resulta. So for this video, alamin natin kung ano nga ba yung mga dahilan ng pagtaba, ano yung tamang paraan para magbawas tayo ng timbang, ano yung mga karamdaman na posibleng meron ka na pwedeng pumipigil sa pagpayat mo, at kung ano yung mga tamang habits na dapat natin isama sa araw-araw para tuloy-tuloy ang ating pagpayat. So bago natin isa-isahin yung mga habits na yan tulad ng pag-inom ng mga kape, pagpupuyat, akala mo nakakapayat yung pagpupuyat, no? Alamin muna natin kung bakit nga ba tumataba ang isang tao. So ito po, meron po akong tatlong uri ng pagkain dito. Yung dried mango, tamarind balls, merong orange or pongkan, and meron po akong trail mix. So, sa tatlong uri po ng pagkain na to, and actually, kahit anong uri po ng pagkain, merong mga baong or merong mga taglay na calories po yan. So, pag sinabing calories, yan po yung energy na nakukuha natin sa mga pagkain. So, remember, kaya tayo kumakain kasi source of fuel natin yan eh. Parang yan yung source of energy natin. Kaya tayo nagugutom kasi bagsak na yung energy natin, hindi na makapag-function yung ating katawan. Kaya tayo matamlay kapag tayo ay nagfa-fasting kasi 'di ba, bagsak talaga yung energy natin. So, bilang fuel or gas ng katawan, yung mga pagkain, may mga taglay siyang calories. Ngayon, sa tatlong uri ng pagkain na to, bibigyan ko po kayo ng oras para hulaan or para alamin kung alin dito yung may pinakamataas na calories. Ito bang tamarind balls, dried mango, ito bang si pongkan, or itong si trail mix? Comment down below. Okay, so ang pinakamataas po na calories ay actually si trail mix. So kung tama yung sagot nyo, congratulations. Kung mali, better luck next time. Pero si trail mix po, and according po kasi dito sa kanyang nutrition facts, sa bawat 50 grams ng mani na ito, merong taglay na 240 calories. Pero dito kay dried mango balls, bawat 40 grams, merong 150 calories. So, medyo mas mababa. And baka magulat po kayo kasi itong si pongkan na to, I think nasa 80 grams to. Nagtataglay lang to ng mga 30 calories. So, Doc, anong silbi ng mga calories na yan sa pagdadiet? Ang calories po, since source of energy natin yan, kapag hindi natin nagamit yung mga sobrang calories na kinakain natin sa araw-araw, yan ngayon yung nagiging taba. So, ganyan po ginawa yung katawan ng tao. Isipin nyo po sa bangko, o nagde-deposit kayo ng pera sa bangko, kapag hindi nyo nagagamit yung pera na yun, nagiging pera siya doon, nagiging source of income nyo. Ngayon, kapag hindi nyo nagagamit yung mga energy na kinakain natin sa araw-araw, nai-imbak siya as stored fat. So, kaya tayo nagkakaroon ng bilibil dito sa leeg, or kaya lumalaki yung ating braso. Survival mechanism po ng katawan ng tao yan. Kasi ayaw naman natin, of course, mamatay agad. So, para mag-survive tayo ng matagal, yung katawan natin nakadesign siya na mag-imbak ng mga sobra-sobrang energy kasi hoping na baka magamit natin to someday in the future kapag wala na tayong makain. Ngayon, baka nakukuha nyo na po yung concept kung bakit tumataba ang isang tao. Tama po. Tumataba ang isang tao kasi sobra-sobra yung calories na kinakain niya sa araw-araw. So, syempre, para hindi tayo tataba, dapat sakto lang yung ating kinakain. Bibigay ko po sa inyo yung pinaka-basic or pinaka-short form kung paano natin malalaman kung sumasobra na ba tayo sa calories natin sa araw-araw. So, first, ang una nyo pong gagawin, punta lang po kayo sa internet, i-type nyo po TDEE calculator. Ayan, nandito na pala, nasa history ko na. Pero ulitin natin yan. TDEE calculator. Tapos yung pinakauna pong lalabas ito, tdeecalculator.net. Click nyo po yan. Tapos may mga options po kayo dyan. So kung babae, lalaki, tapos yung edad nyo, tapos piliin na lang po natin metric kasi masanay po tayo dyan, diba? Kilogram tsaka cm. So fill up nyo lang po yan. So yung kunyari ang edad nyo po ay 45. Kunyari ang timbang nyo, 75 kilo. Ang height nyo kunyari ay 170 cm. Tapos ito po, very important to, yung activity level. So, of course, iba-iba tayong activity sa araw-araw kasi depende sa pangailangan natin, sa trabaho natin, etc. Ngayon, piliin nyo lang po yung sa tingin nyo is pinaka-accurate. More on estimate pa lang naman kasi ito eh. Pero kahit estimate lang po ito, pwede nyo pa rin ito maging guide kung ano yung tamang calories na dapat kinakain nyo araw-araw. So, sabihin na lang natin sedentary kasi karamihan po talagang sedentary kasi may office job or hindi talaga nakapag-exercise. Itong body fat, huwag nyo na po pansinin yan. Iwan nyo lang yan na blanco. And then, click calculate. So, ito po yung merong dalawang number na lalabas. Itong per day,
na 1.9, tsaka ito yung per week. So ito pong 1,911, yan po yung estimate na calories na dapat kinakain nyo lang within the day. So yan po yung maintenance calories nyo. Dapat hindi po kayo lalagpas dyan. Kasi sabi natin kanina, pag lumagpas tayo sa mga calories, doon na nagkakaroon ng sobrang taba. Ngayon, para makapagbawas po tayo ng timbang, kunyari, gusto natin mag-diet talaga, itong 1,900, dapat hindi natin yan susundin. Dapat mas mababa pa dyan yung ating kakainin. Actually, medyo malawak po itong topic. Ito, calorie deficit na po itong tinuturo ko dito. Malawak na topic to and separate to na video. So, kung gusto nyo po ito pag-usapan and kung gusto nyo po gawan to ng video content, comment down below. So, bukod po sa sobrang pagkain ng calories na nagiging sanhi din ng pagtaba natin, may isa pa pong posibleng sanhi. Ito po yung pagkulang naman yung calories na sinusudog natin. Of course, kapag yung kinain natin, sabi natin sakto lang yung kinain natin, pero hindi natin siya nasunog lahat. Ibig sabihin, nakahiga lang tayo buong araw, nakaupo tayo buong araw, di tayo gumagalaw at all, pwede pa rin yan mag-form as stored fat or stored energy. So, dalawa po. Una, kapag sobra-sobra yung calories na kinakain, at pangalawa, kapag kulang naman yung calories na sinusunog. Pero hindi po yan talaga ganyan kasimple. Kasi sabi natin kanina, may mga karamdaman po na posibleng pumipigil sa pagpayat mo. Later, pag-uusapan natin yan. And also, tandaan nyo rin po yung salitang cortisol or stress hormones kasi pabalik-balik natin pag-uusapan yan throughout this video. So, simulan na natin yung mga habits na akala mo nakakapayat pero nakakataba pala. Unang-una dyan, pagpupuyat. Yan, maraming guilty po dito. Akala natin, pag nagpupuyat tayo, pag nagna-Netflix, nagti-TikTok hanggang alas 3 ng madaling araw or kahit nag-aaral, nagtatrabaho, akala natin nakakapayat siya. May ganung may ganung misconception yung napasa. Ako, personally, naging misconception ko siya dati. Kasi nga, pag puyat tayo, akala natin ang dami nating energy na ginagamit. Or ang dami nating calories na ginagamit. Nag-usapan natin kanina. Pero, ang nangyayari po talaga kapag tayo ay napupuyat, instead napapayat tayo, pwede tayong tumaba. Dahil po yan sa pagtaas ng tinatawag na cortisol. Ang cortisol po kasi or stress hormone, ang function talaga niyan sa katawan natin ay para makapag-adapt tayo sa stress. Remember, ang stress po kahit saan naman meron yan. So, pwedeng stress tayo sa exam, sa trabaho, or sa mga bayarin, sa mga utang. Sobrang nakaka-relate po ako dyan sa mga ganyang uri ng stress. And kapag tayo ay nai-stress, ang response ng katawan natin ay dapat ready tayo sa bakbakan. Ready tayong harapin yung stress na yan. So, itong si cortisol, ang ginagawa niya para maging ready yung katawan mo sa bakbakan, tinataasan niya ngayon yung pag-form ng taba sa katawan. So, bakit ganun? Ba't tataasan mo yung pag-form ng taba sa katawan? Ayoko nga niyang taba. So, lalo ako nai-stress. Again, sinabi natin kanina na ang pag-form ng taba or mga stored energy, isang uri po yan ng survival mechanism ng katawan natin. Ayaw mamatay ng katawan natin, parang defense mechanism niya, mag-iimbak siya ng sobra-sobrang energy. Kasi ayaw natin mamatay sa gutom, ayaw natin mamatay sa sobrang stress, or ayaw natin mamatay at all. Basta gusto ng katawan natin mag-store siya ng sobra-sobrang taba. Ngayon, kapag tayo ay puyat, isang uri po kasi ng stress. So, parang nare-recognize ng katawan natin, ay puyat na naman si Doc Alvin. So, mukhang may pinagdaraanan siya matinding bakbakan. So, sige, tataas ang cortisol ko sa katawan ko para ready siya lagi. Ngayon, itong si cortisol, nag-imbak siya ng maraming taba. Kaya po kung napapansin nyo, every time nagpupuyat tayo, ang taas-taas ng ating cravings. So, isa po yan sa mga mechanism ni cortisol na ginagawa sa katawan natin. Ang taas natin mag-cravings, ang dalas natin mag-snacks, di ba? Pag nagpupuyat, pag nag-aaral, pag nagtatrabaho, ang dami-dami nating snacks. Pero pag normal day naman, hindi man tayo nag-i-snacks. Okay lang yung cravings natin. Pero every time gabi or puyat, ang lakas natin kumain. Pangalawa, meron pa pong uri ng hormone ang tumataas sa katawan bukod kay cortisol. Ito naman, si ghrelin. Si ghrelin, nare-release din po yan sa katawan natin kapag tayo ay puyat. At ang ginagawa niyan, pinapalakas yung ating gutom. Kaya naman, every time puyat tayo, kahit kakakain mo lang, sabi natin kakakain mo lang ng 11 p.m. Ngayon, nagpuyat ka hanggang 2 a.m. O 4 hours pa lang gutom ka na ulit. So, dahil po yan kay ghrelin. So, ito po according to this study, Sleep Deprivation and Obesity in Adults, a Brief Narrative Review. So, ito sa kanilang results. Individuals who regularly sleep less than 7 hours per night were more likely to have higher average body mass index and develop obesity than those who sleep more. So, malinaw na malinaw po sa resulta nila. Yung mga nakakatulog daw ng less than 7 hours, sabi natin 5 hours or 6 hours lang every day, mas mataas daw yung chance na tumaba sila kumpara dun sa mga nakakatulog ng sapat. Kaya naman lagi ko pong sinasabi na masama po talaga magpuyat at wag na wag nyo pong pagpupuyatan kung hindi ka kayang pahalagahan. So again, sa pagpupuyat, dalawang hormones po ang tumataas, cortisol and ghrelin. Para mas matandaan nyo, cortisol, C, letter C, cravings. Ghrelin, letter G,
gutom. Next, ito na yung sinasabi ko sa intro. Mas lalo kang tataba pag pinipigilan mo yung sarili mong kumain. So ito, very common po ito sa mga usually kapag merong kasal. May mga photoshoot na hinahabol na gusto natin magpapaya talaga tapos minamadali natin. O kaya naman summer. Gusto nating maganda yung katawan natin sa mga pictures. Magtutupis tayo or magbaboxer or kung ano mang trunks sa mga kalalakihan. Tapos ang ginagawa is pinipigilan yung sarili kumain. Ang ending, hindi sila pumayat and mas tumaba pa sila afterwards. Nangyayari po yan kasi bumabagal yung ating metabolism kapag onti yung ating kinakain. So very tricky, sobrang mautak po ng katawan mo. Talagang ayaw niyang mamatay. Talagang survival mechanism po yan. So kapag onti yung ating kinakain, ayaw nating kumain ng breakfast, lunch, dinner, or sobrang onti lang, ang nangyayari sa katawan, binabagsak niya yung metabolism. Ang ending, onti lang rin yung nasusunog na calories. Actually, yung iba, mas tumataba pa kasi nga sobrang baba magsunog ng calories ng katawan nila. So, according to this study, impact of calorie restriction, ibig sabihin pagpipigil kumain, on energy metabolism in humans. So, sabi po dito sa abstract, itong pangalawang sentence, consistent throughout many studies, ibig sabihin napatunayan sa kahit anong studies or sa maraming studies, calorie restriction induces a reduction in energy expenditure that is larger than the loss of metabolic mass. Ibig sabihin, sobrang baba po ng binabagsak ng metabolism kapag tayo ay nagpipigil kumain. So ito po, isipin nyo, ito yung katawan natin. Tapos yung blue sa loob, yan yung calories or yan yung food na kinain natin. So naturally, kapag kumakain tayo, may mga ginagamit tayong calories or energy. So nababawasan siya. So nagsusunog ng energy or nagsusunog ng calories yung ating katawan. So at the end of the day, onti na lang siya. Tapos, kinabukasan, kumain ulit tayo, bumalik yung mga calories na yon, tapos, susunugin ulit natin. Mine-metabolize natin, kumbaga. Ngayon, kapag tinipid natin yung sarili natin sa pagkain, ayaw natin kumain at all. So, onti lang yung nakakain, onti lang yung calories na pumupunta sa katawan. Instead, na ganito kabilis ka mag-burn ng calories, yung tuloy-tuloy, nagiging ganito. Bago natin ituloy ang video, baka po nakakalimutan nyo lang na mag-subscribe. Kasi po karamihan ng nanonood sa channel na to, binasa ko po yung analytics ko sa YouTube, hindi pa rin nakasubscribe. So, baka nalilimutan nyo lang po, pindutin nyo na ngayon. Yung pagsusubscribe nyo po, isa po yun sa mga dahilan, kaya nagtutuloy-tuloy ang channel na to. So, back to the video. So kung nakita nyo po, galing sa magandang metabolism, tuloy-tuloy yung pagdaloy ng energy o yung pagsusunog ng energy, naging gakotsara yung pagbabawas mo ng energy. At dahil yan sa pagbabawas or pagre-restrict mo ng pagkain. And ito pa po yung mga masamang nangyayari kadalasan. So since may hinahabol tayong event or photoshoot or summertime, summer body, pag dumating na yung araw na yon and nakapag-picture na tayo, ang tendency kasi, babalik po sa dating gana yung ating katawan. Ibig sabihin, yung cravings natin, babalik yan. Yung dami or yung normal na pagkain natin, babalik yan. Sigurado po yan. And yung katawan mo na mabagal mag-metabolize or bagsak yung metabolism, hindi agad siya babalik sa dati. So, ang tendency, bumalik na yung gana mo, yung lakas mo kumain, bumalik na, pero yung katawan mo, yung pag-metabolize niya, ganun pa rin kabagal. So, ang nangyayari, instead na pumayat, mas lalong tumataba yung mga gumagawa ng ganito. Later, tuturuan ko po kayo kung ano yung mga tamang habits na dapat nating i-apply. Yung hindi naman tayo magugutom, pero mas papayat pa rin tayo. Pero yung mga habits na hindi ko ma-apply po kay Trap Trap eh. Kasi tuloy-tuloy yung pagtaba at pagkain po nito. Bigat na nga po eh. Pero alam nyo po ba na meron po mga karamdaman na hindi naman nila binabago yung kanilang pagkain. Normal yung pagkain nila. Hindi onte, hindi marami. Pero ayaw pumayat ng katawan nila. Later, pag-usapan po natin yung mga yan. So, sunod sa mga habits is, baka guilty ka dito, pagtakbo. Pero disclaimer lang, lilinawin ko lang, meron pong tamang paraan po kasi ng jogging or pagtakbo at meron din pong maling paraan ng pagtakbo. Ang nakakataba is kung mali yung paraan ng pagtakbo mo. Kasi kapag mali po yung paraan ng pagtakbo mo, yan, nagpapakita na naman si cortisol. Si cortisol po, yan na naman yung nag-iisang stress hormones na tumataas ang ating cravings. So kung napapansin po ninyo, kapag tayo ay nagja-jogging, kapag tayo ay sobrang pagod, and kapag talagang pinapwersa natin yung sarili natin sa pagtakbo, pag uwi natin, or actually bago tayo umuwi, pag may nadaanan tayong mga inasal o kaya mga ihawan, ang lakas ng cravings natin. Lalo na yung mga parisan na yan, nadadaanan ko po yan lagi. Ang lakas ng cravings kapag po tayo ay pinwersa natin yung sarili natin tumakbo. And nangyayari po yan dahil kay cortisol. At isa po sa mga dahilan, kaya nagiging ganyan yung katawan ng mga tumatakbo, hindi po lahat, kapag mali lang yung pagtakbo, is kapag kulang sa tulog. Na tumakbo ka, tapos yung the night before is kulang ka sa tulog, o kaya naman, onte or hindi sapat yung kinain mo before ka tumakbo.
So yan po yung dalawang basic or most common na kamalian sa mga tumatakbo. Either kulang sa tulog, puyat, or kulang sa kinakain. Kasi pag nag-join po yung dalawang yan, tas tumakbo ka, tas punersa mo yung sarili mo, talaga pong pwedeng mas lalo ka pang kumain at mas tumaba. Also, ito po lagi ko rin sinasabi sa mga videos ko. Kung papapiliin tayo between paglalakad tsaka pagtakbo, ako po mas okay ako sa paglalakad. Ito po yung mga reason. Pag naglalakad po kasi tayo, especially kung tayo ay beginner, or hindi naman talaga tayo sanay tumakbo, ang katawan natin hindi siya napopwersa, hindi siya nai-stress. So, yung cortisol level sa katawan, hindi siya tumataas. Kumpara kung beginner tayo, tas pinopwersa natin tumakbo lagi and sobrang pagod tayo, yung cortisol, tataas yan. Pag cortisol, cravings, tataba. Also, kapag tayo ay overweight, sabi natin medyo chubby na talaga tayo, tas pinilit pa rin natin tumakbo, ang pagtakbo po, mas prone po yan sa mga injuries. Okay? Dahil mabigat yung ating katawan and hindi naman sanay yung ating katawan sa jogging or marathon or pagtakbo na matagal, ang tendency, yung mga joints, yung mga ligaments sa tuhod natin, minsan sa paa, minsan dito sa mga braso, nai-stress siya, nai-stretch or sumasakit. So, ang nangyayari, hindi maganda yung pakiramdam natin pag uwi. Pangatlong reason, ito po, very, very important. Between paglalakad tsaka pagtakbo, sa dalawang yan, mas ginagamit natin yung ating taba sa paglalakad. Pag tumatakbo po kasi tayo, medyo high intensity yan, di ba? Mas nakakapagod siya. So, yung katawan natin, kailangan niya ng other form or other source of energy. Yung mabilis sunugin. So, between fat and carbs or glycogen sa muscles natin, ang mas mabilis sunugin is yung carbs or yung glycogen. So, tumakbo ako after ko kumain. Okay? Ang mas gagamitin ng katawan ko, dahil high intensity ang pagtakbo, mas gagamitin ng katawan ko yung carbs na kinain ko. Hindi yung fat. Pero pag tayo ay low intensity lang, naglalakad lang ng dahan-dahan, pero matagal yung maraming steps po, ang mas gagamitin ng katawan ko ay fat. And dahil fat, yung gusto natin masunog, fat, yung ayaw nating magstay sa katawan, gusto nating matunaw, of course, mas favorable si walking. Although si running, makakasunog pa rin naman talaga ng tabayan kapag marami-rami kayo ng tinatakbo. Pero ang masusunugin niya muna ay si carbs. And hindi naman po ito anti sa pagtakbo kasi tumatakbo rin po ako minsan, maganda po talaga sa puso, sa paghinga natin. Cardiovascular effect, ang ganda po ng running. Pero kung fat loss ang pinag-usapan, mas maganda po ang walking. Kung may mga iba pa po kayong details tungkol sa paglalakad tsaka pagtakbo, sa role nila sa pagsunog ng taba, pag-usapan natin, comment down below. Next sa mga habit, ito baka guilty ka na naman dito. Ito yung ayaw kumain ng kanin or kahit anong carbs. So iba po to sa mga low carb. Pag low carb, mababa lang yung carb, pero may kinakain silang carbs or kanin. Pag no carb, zero kanin, zero tinapay, zero oatmeal, etc. Yan ngayon yung dahilan kung bakit ka tumataba. Ang nangyayari po kasi sa katawan, kapag tayo ay walang carbs, iisipin ng katawan natin na taggutom na naman tayo. Stress na naman yung katawan. O, ano ba to si Doc Alvin, hindi ko makain ng kanin. Sige, magpe-preserve na naman ako ng taba sa katawan niya. And specifically, nangyayari po yan dahil bumabagsak or bumababa yung ating thyroid hormone. Ang thyroid hormone po, yan po yung responsible sa ating metabolism. Kaya natin nagagamit yung ating kinakain, kaya siya na-convert to fat, na-convert siya into other forms of energy dahil yan sa thyroid hormone. Ngayon, kung walang thyroid hormone, hindi ma-metabolize ng maayos yung ating kinakain. Ang ending, mas lalo tayong tumataba. Also, another thing, kapag tayo hindi kumakain ng carbs, ayaw natin ng kahit anong matatamis, kanin, tinapay. Hindi natin napapansin, tumataba tayo sa ibang source of calories. Of course, kahit naman fat or protein. Tanggalin mo yung carbs, yung fat and protein, meron pa rin naman yung calories eh. So, umaasa ka, hindi ka nagkakanin, pero yung ulam mo pala, sobrang mamantika. Sabihin natin, crispy pata ang ulam mo. Wala kang kanin. Ngayon, dahil wala kang kanin, ang tagal mo mabusog sa crispy pata. Unknowingly or hindi mo napapansin, sobrang dami mo ng kinakaing taba or laman nung pata na yon. Tapos pag kinumpute, sabi natin kinumpute, yung lahat ng nakain mo, mas marami pa yung nakain mo kumpara sa nagkanin ka. At dahil mas marami kang kinain or mas maraming calories yung pumasok sa katawan mo, may store na naman yan as taba. Ngayon, nabanggit natin kanina na may karamdaman na kung saan kahit anong gawin ng mga pasyente, hindi sila pumapayat. Unang-una na po dyan, yung tinatawag na hypothyroidism. So, thyroid na naman to, nabanggit natin kanina. So, itong mga pasyente na to, hindi naman sila low carb, wala silang problema sa pagkain, pero bagsak yung kanilang thyroid hormone. Again, kung babalikan natin kanina, yung thyroid hormone, responsible po yan sa metabolism ng katawan mo. And kung bagsak ang iyong thyroid hormone, ang bagal ngayon ng metabolism ng katawan mo. So, instead na nagagamit mo yung kinakain mo, na kapag trabaho ka, dahil sa kumain ka ng marami, nakakapag-gym ka dahil kumain ka ng marami. Itong mga pasyenteng may hypothyroid, kahit kumain sila ng
kumain, hindi nila nagagamit yung energy na yun. Ang tamlay-tamlay nila. Parang laging bagsak yung katawan nila. So, sobrang unfair. So, sabihin natin kinain ko to, kumain ako ng 100 grams. Ako, kunwari, wala akong problema sa aking thyroid. Pag kinain ko to, sobrang energetic ko. Pwede ako sumayaw, pwede ako magtrabaho, pwede ako mag-gym. Ngayon, pag kinain to ng mga pasyenteng may hypothyroid, kahit maubos nila to, sobrang bagsak yung energy nila. Ang ending, ang pangit ng metabolism at ang taas ng tsansa na mag-store sila ng taba sa katawan. Ilan din sa mga sintomas na may hypothyroid, parang tuyo yung kanilang skin, yung kanilang buhok is parang mabilis din maglagas, and mas mabilis sila lamigin kahit mainit yung lugar. Next na karamdaman yung tinatawag na PCOS. So ito, sobrang sikat. Ang dami pong artistang may PCOS. Recently, si Bini Maloy, meron siyang PCOS. And isa nga po sa mga dahilan kaya hindi mabilis pumayat or ang hirap magpapayat ng mga pasyenteng may PCOS is yung tinatawag na insulin resistance. Ang insulin po kasi yan yung tumutulong sa katawan natin para ma-metabolize din. Pero more on sugar or carbs yung target niya. Ngayon, kapag hindi gumagana si insulin na maayos, yung resistant, yung katawan natin sa insulin, hindi rin ma-metabolize yung mga carbs or sugar na kinakain natin. Ilan din sa mga sintomas ng mga pasyenteng may PCOS, of course, irregular, yung kanilang regla, malaki at masyadong marami yung kanilang tigyawat, and ang bilis nila mag-store ng taba dito sa kanilang tiyan. Marami pong paraan para ma-control natin yung ating PCOS. Isa na dyan, yung pagkakaroon ng fiber. Maraming fiber sa ating diet. So, damihan natin yung gulay, damihan natin yung pagkain ng mansanas. Ito, may fiber to, mga prutas. Sobrang taas po yan sa fiber. Of course, dapat iwas din sa mga sobrang matamis. Kasi nga, hindi naman metabolize ng katawan may sugar. So, bawasan mo na. Hindi naman kailangan tanggalin, pero dapat bawasan mo na. And magkaroon pa rin ng regular physical activity. Huwag yung sobrang wag yung takbo, wag yung sobrang pagbubuhat sa gym. Mild lang, pwedeng walking, pwedeng stretching na konti, pwedeng weightlifting na magagaan lang. Wag lang yung sobrang may stress yung katawan mo. And of course, meron tayong mga myo-inositol, D-chiro-inositol, mga supplements po yan. Ito kung napapanood nyo po sa Facebook, ito po yung aking product. Ang tawag po dito is Healthmate Harmony. So ito po is merong myo-inositol, D-chiro-inositol, may folate din po ito, and Kaneka CoQ10. So ito pong mga ingredients na to, pinag-isipan po namin to ng mga kaibigan kong doctors, kaya namin formulate to perfectly sa mga pasyenteng may PCOS. Maganda rin po ito para sa mga gusto magka-baby, para matulungan na maging healthy yung kanilang ovaries or yung kanilang itlog, and makakatulong din to sa tinatawag nating insulin resistance sa mga pasyenteng may PCOS. So yung ingredients nito, makokontrol niya and maayos niya yung insulin sa katawan mo. Kung gusto niyo po i-try, lalagay ko po yung link sa baba. Meron po kami sa Shopee, sa TikTok, tsaka Lazada. Click nyo lang po and mag-checkout po kayo. So ngayon nalaman na natin yung mga maling habits na akala mo nakakapayat pero nakakataba pala. Ano naman yung mga tamang habits na talagang papayat ka? First, dapat po balanse yung ating kinakain. Wala po tayong tatanggalin kahit anong pagkain. Huwag natin tanggalin yung carbs, huwag natin tanggalin yung tinapay, huwag natin tanggalin yung taba or protein. Lahat po dapat present. Dapat lang maganda yung pagkakahati. So para mas madaling gawin, ito na lang po yung tandaan nyo. Dapat po yung kalahati ng plato, ang laman niyan, gulay, tsaka prutas. Tapos yung natitirang 1/4, dapat po ang laman niyan is yung ating ulam or protein. And then yung natitirang 1/4 pa, yan ngayon yung kanin. Ganyan lang kaunti yung kanin nyo. So kanin, 1/4, ulam, 1/4, kalahati, gulay at prutas. Next, uminom po ng sandamakmak. Damihan nyo po yung pag-inom ng tubig. Yung pag-inom po kasi ng tubig, maganda po yan sa ating metabolism. So paulit-ulit nating narinig yung metabolism, paggamit ng pagkain ng katawan natin, pag-convert to energy. Kapag kulang po kasi tayo sa tubig, hindi rin maganda yung ating metabolism. So dapat po regularly uminom tayo ng litro-litrong tubig. Also, mas na-expand po yung ating sikmura, di ba? Pag tubig yung laman niya. So kung nagda-diet tayo, gusto natin magpapayat para mas maramdaman agad natin yung busog, dapat po uminom ng tubig. Next, magkaroon po ng regular physical activity. Paulit-ulit kong sinasabi, pero ito po talaga isa sa mga gold standard. Dapat po talaga wag tumawala. Kahit po 30 minutes lang na paglalakad every day or every other day, basta lagyan natin ng time, yung paggalaw. Kumbaga sabi nga ni Doc Dex, galaw-galaw para hindi pumanaw. And of course, dapat ayusin yung tulog. Dapat po 7 to 9 hours yung ating sleep. Pare-parehas po yung oras ng gising at pare-parehas po yung oras ng tulog. And bilang final message na rin po sa mga gusto magpapayat or sa mga nahihirapan magpapayat, tandaan nyo na hindi po ito isang race. Ito po ay isang marathon. Ibig sabihin, wag nating mamadaliin. Iba-iba yung ating pacing. Kung ako nagda-diet, hindi pa ako pumapayat pero yung kaibigan ko pumayat na siya, hayaan lang natin kasi magkaiba po
po yung ating katawan. Huwag po natin kukumpara yung ating sarili. And of course, mahalagang mahalaga na nagpapacheck up po tayo sa ating mga doctors. Kasi kahit gawin nyo po itong mga habits na to, pero baka meron kayo ng mga nabanggit kong karamdaman, ay talagang mahirapan po kayo. Kasi kahit gawin nyo po yung mga habits na sinasabi ko and yung mga tips na sinasabi ko, kaso meron kayong karamdaman, mahirapan po talaga kayo magbawas ng timbang. So, diyan ko na po tatapusin ang video. Sana po marami kayong natutunan. Kung nag-benefit ka, please subscribe to my other channels, to my other social media accounts. Kung gusto niyo po malaman yung mga akala mong healthy na pagkain, pero hindi pala, ito yon. And ito yung mga habits naman na pwedeng makasira sa bato mo. Panoorin niyo po dito. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.